Gyapon, okay rin mata sa habitat. Amo gyapon ang ginatawag nga kinaya sang Dios. Pero ini siya may kilabtanan sa ginatawag nga Trinity. Kaya nagatuon kita di karon tri-united, no? Kung unsa man Trinity. Tatlo ka persona sang Dios nga lain siya nga isa ang God the Father. Lain man nga isa ang God the Son, kag lain man ang isa ang God the Holy Spirit. So tatlo gi ka persona nga nagkalain-lain sila ang Diyos. Pero isa lang sila, monotheistic gyapon ta, isa lang gyapon ang Diyos. Tungod kay isa sila ka kinaiya. Amo nang nag-isa sa Diyos, bisan pa tatlo sila ka lain-lain nga persona o kung lain-lain nga isa. Nga bot nga nung nga isa lang gyapon sila kay kung anong ginahuna-una sa Diyos nga Amay, amo man ang ginahuna-una sang Balang Espiritu, kag amo man ang ginahuna-una sang Diyos, God the Son. So sa dali nga pagdagway, tatlo do triangle na siya. Ano gani niya? O triangle. So ang God the Father lain siya nga persona, but singa nun lain siya nga isa. Ang God the Son lain nga isa, ang God the Holy Spirit lain nga isa. Hindi sila isa lang ka persona kundi lain gid siya nga persona. Kaya mo maning eksakto nga pagdagway, isa sila ka kinaiya. So labaw sa tanan, sovereignty, eternal life, love, omniscience, omnipresence, omnipotence, absolute righteousness, justice, immutable kag veracity. Isa lang sila ka kinaiya. Wala na sila kasumpaki. Amo na ang Diyos. So hindi madamo ang atong Diyos nga ginatawag nga polytheistic. No, dili nga tatlo siya ka klase. Kay kung mag-polytheistic ang Diyos nga tatlo siya ka persona nga lain-lain, kag kung maglain-lain ang kinaiya, polytheistic na gasumpaki ay na sila. Pero kay wala sila gasumpaki nga isa lang gyapon sila tungod sa ilang kinaiya nga isa lang sila. So kung anong mando sang Dios nga Amay nga una nga persona sang pagka-Dios, amo man ang pagtuman sang Dios nga anak, amo nang gitawag siya nga anak, kag amo ang pamatuod sang balaan nga espiritu. Ang balaan nga espiritu lagi kuon nga apo, wala kay wala siya nagatuman sang nga amo ni nga ang Dios nga anak lang gid amo ang nagatuman sa mando sang Dios nga Amay, sa ginatawag nga tatay kag anak nga relationship, sa ginikanan nga relationship. So ang balang espiritu ya amo nagapamatuod nga tama ang Amay kag ang anak. Amo na nga gintawag siya nga balaan nga espiritu. Nasilingpon nga anak, so dili apo no. Why siyang apo? So gintawag siya nga anak si Jesus Christ kay siya nagatuman sa mando sang Dios nga Amay. Ginadagway ni siya sa tawhanon nga pamagi, ginatawag nga language of accommodation. Sa tawhanon nga pamagi. Kay kun ako magtan-aw sini, hindi man matawag nga Dios nga Amay ang unang nga persona o kun ang ikaduha nga persona Dios nga anak. Pwede mas kuon nimo nga ikaduha nga persona amo nagatuman sa mando sang unang nga persona. Kaya lang para maintindihan naton kay dapat manggid ang anak magmantinumanon sa iyang ginikanan. So amo man ang ikaduha nga persona gintawag nga anak kay para mahimo nga siya matinumanon sa mando sa Dios nga Amay. So ginapadayag na isa sa ginatawag nga mga anthropopathism o kun anthropomorphism sa tawhanon nga pamagi para maintindihan naton kung ano ang ginahimo sang Dios. Okay, balik awot kayo nga ang Amay amo magtuman sa anak. Pero kung ang una nga persona among nahimong anak kag ang ikaduha nga persona amo ang nahimo nga Amay, so magtuman ang una nga persona sa ikaduha nga persona. Pero hindi ginbaliskad kay ang una nga persona gid among Amay. Kay siyempre una nga natawo ang Amay bago ang anak. Oh, so mauna gid ang Amay. So hindi siya dapat magbalik abot para maintindihan lang naton o kung sang tao kung ano ang ginahimo sang Dios. Kay ang Dios siya espirituhano na nga kung hindi siya magpa-explicar o kung magpadayag sa tawhanon naton nga bokabularyo, hindi ta kaintindi. Amo gani nga ang Hebrew, Aramaic, kag Greek gibadbad siya para maintindihan.
O kung mag-ininsik man ang Bible, ibadbadon gina siya para maintindihan. Kay kung hindi ta maintindihan ang Dios. Okay. So sa atong nga pagsugod mag-pray ta, check sa atong kagalingon, kung kinanglanon nga may ara sa lang kay sugid, na isugid pag ang tanan pagpasalamat sa Dios, celebrating give thanks unto the Lord bisan pa paano pagkahuman sa igatingo kong pag-ampo. Sige, let's pray. Sa imo lang amay, salamat kay sa pagtipon mo sa amon sa higayong Ginoo sa pagtuon sa mga pulong para sa among kayuhan, agatos, divine good. Dios nun nga kaayo nga ma-produce namo nga sa pagtuon sa mga pulong. Gani sa imo man nagadangop kami sa teaching ministry kag pamatuod sa balang espiritu nga sa pagpahayag sini sa amon kaugalingon as our divine teacher Dios nun nga manunudlo. Kay we are just an instrument Ginoo sa pag-communicate sa mga pulong. Kag bisan Ginoo giving us spiritual IQ kag spiritual understanding nga sa mga pag-intindi sa mga pulong. Sa imong grasya sa imong pamagi ginadangop gyapon. Initanan sa imong ginapasalamatan, sa imong tanang ginasalig kag sa imo lang gid ang tanan. Pinagis ng Jesus Christ. Amen. So, hari. So, nagtuon kita sa ginatawag nga ang Diyos labaw sa tanan. Isa na siya sa kinaiya sa Diyos. Nasa diri. Ang Diyos labaw sa tanan. So, nagatuon kita sa kinaiya sa Diyos, the essence of God. Kag sa piyak man nga bahay, nagatuon kita sa ginatawag nga Trinity, nga tatlo ang persona o kung ang individuality o kung ang ginatawag nga isa ang Dios nga Amay, isa pon nga isa ang Dios nga anak kag isa nga isa man ang Dios balaan nga espiritu. Time pa kay tanaw naton dire may ara pud dire sang kwan no sa ginatawag nga record purposes. So makita man diri no. Amo ni ang Dios isa kaning sa sulod amo ning kinaiya sa Dios parehas ni sila tanan kag lain ang God the Father, lain po ang God the Son, kag lain po ang God the Holy Spirit nga person no. Ang God the Father is the first person of the Godhead, ang God the Son is the second person of the Godhead, kag ang God the Holy Spirit third person of the Godhead, lain nga individuality ang tawag nga person. Okay, so makakatod tadi sa una nga sa review nga gamay nga ang Dios labaw gid sa tanan. Butsi nga nun siyang labaw sa tanan nga ang tanan niya nga mga desisyon tama gid. Kung may ara ka ikareklamo nga subong nga ang Dios sovereignty labaw siya sa tanan nga ang tanan niya ginahimo tama nga wala ka ikalalis. Kung may reklamo ka, halimbawa, kung may reklamo ang tao, mas labaw nga may reklamo gid si Satanas. Una gid sa tanan. Kung nagareklamo ang tao sa Dios, mas labaw nga si Satanas magreklamo. Ngano man? Oh. Halimbawa, nagambal ko nga mo sina, nga aman nga magreklamo una si Satanas kung may ara sang tao nga magreklamo sa Dios sa pagkalabaw niya sa tanan. Nga tanan niya nga desisyon tama. Halimbawa karon ang tao tungod ihagbong siya sa impierno. Siyempre mareklamo gilang tao. Ngano nga ipa-impierno mo ko? Diyos, gugma ka nga Diyos. Ngano nga ipa-impierno mo man ko? Pero mas labaw gid si Satanas nga magreklamo sa Dios. Kay kay si Satanas ginhukman na para sa linaw nga kalayo. Ba kung magsaling kalinaw ano ganito siya? Linaw, tubig, alik na din ah. Yung sa lake ra, tubig eh. Tubig. Linaw? Linaw, oh. Lake. Lake lang. Oh, dalo mo, linaw tayo ba? Pero kung Lake Cebu ko. Oh, lake. Lake man na siya. Linaw. amo nang linaw? Oo. Linaw nga Cebu? Oo. Parang Lake Pero Cebu pero kung Tubig ba? sapa Dako nga daw, libo na siya, pasto ba? sa aton pa hindi mo siya masukod. Oo. Hindi, dalo. Linaw. So kung nga wala gibutang nga dagat no, linaw ang kalayo. Kay kung
Kung ako magtanaw nga nga linaw nga kalayo, inang daw taman sa imo makita linaw na. Hindi mo siya masukod. Kung baga paula ka sang ika-iskapuhan nga may ara duta dito. Kasi kung amo na depende siguro na sa ara nga mga buot na hambalan kay kada ra nga bersikulo kay halimbawa sa Cebuano o kung sa Ilonggo gipidayag nga murang linaw pero wa man gipayag nga amo ni Ang katakos. Oo. Ang katakos niya. Oo, wa na gi pahayagit nga munig sang dapat na siya nga kuan Nga dalom nga tubig o ano. so kung ako magtan-aw sina kay kumbaga pa wala dra ang presensya sa Dios or unsa banda nga wala sang ika-iskapuhan si Satanas kag ang tatlo kabayan sa mga anghel. Nga kung yara ka sa dagat, Pasipiko unsa man nga dagat, nga wala ka sa may makita nga island, wala sang duta. So wala siya sang kaikisan. Wala siya sing Cebuano man ang kaikisan. Wala siya sang ika-iskapo. Iskapo. Iskapo, Ikyas, escape. no? Ikyas. Cebuano man lang yawan. Wa tilutsan wa. Oh, Wa tilutsan. wala. Kay kung magkanto siya dito, hala, kalayo lang ginalinaw ang kalayo. Na. So, amo nang botsing ganon. Ako magango pa, amo na nga wala sa ika-iskapuhan si Satanas kag ang tatlo kabayan sa mga anghel. So, isa na kabutang nga kung may reklamo sa pagkalabaw sa Dios, si Satanas kita una magreklamo. Kay nga kay nahukman na siya sa Diyos para ihaboy sa linaw nga kalayo. Linaw nga kalayo. Makita nato na sa kwan sa den gani na Matthew Ang linaw nga kalayo. nga nahukman na si Satanas. Matthew Bidya sa 25 ano? sa Matthew 25 At 41 July. 24:45. Sa 41 ang kalayo. Oh. Oh. 25. 44. Bebe. No natalang na po ta, ha? 41. 41, 25, 41, no? Sige daw. Humana mo. 25. 41. Dayon magasiling siya sa mga tao sa iyaw. Wala. Wala. Hindi kay wala. Wala. Kalayo kamo sa akon mga ginpaka malaot sang Dios didto kamo sa kalayo nga wala sing katapusan nga ginaman sa yawa kag sa iya mga Anghel. mga anghel. Ang mga anghel gid? Okay, sige. So ginaman. Ginaman na nga daan ining kalayo nga wala sing katapusan. Hindi mapalong. Hindi ginanglan sang gasolina, gas, krudo, ano. So wala siya sang katapusan. Now, ha? Ang tawon nimo no nga aning kuon nga dito kamo sa kalayo nga wala sing katapusan. Oh, ano wala katapusan nga kalapad? O Oo. kung wala katapusan hindi siya mapalong? Hindi siya mapatay. Oh. Pero matawag ni siya nga hindi gid siya mapalong sa duwa man nga botsing ganon nga wala katapusan nga bisan ano mga panaw kalayo na tanang kalayo tanan no. Kag sa isa man kabotsing ganon nga hindi siya mapalong nga wala siya nagkinanglan sang gas, gasolina o ano diyan kay iya na sa Dios nga pamaagi sa diin man ra nga bahin amo nang buot siya sing ganon nga wala siya sang kaikisan para sa karon ning abis nga pulong nga si Satanas kag ang mga anghel bisan pagani ang kwan ang Antichrist no atong pati ang propeta false prophet sa tribulation ihaboy sila sa abis ting abis aris dalom duta na ang abis pero ano ang abis nga bot sing ganon bubon nga wala sing katapusan gawna-una ko ba imposible kaya nga wala sang katapusan kay amo diaw kun amo ni ang earth bilog tapos ibutang diyan si Satanas kag ang Antichrist, Antikristo.
Kag atong mini. Anong mini man? Piki. O piki. Si Ilonggo piki. Oh. Si Bano, mini. Nga propeta, diri sa langob nga wala sing katapusan. Kung imo tanaw na siya sa literal o kung sa atong panghuna-una nga bokabularyo, imposible nga wala sing katapusan na. Kay kung diri siya maglapos, may katapusan gid siya. Nga ari sa idalom luta, kung diri man siya maglapos, may katapusan siya. Kay lupa ni tanan mo. Pero tungod sa gahom sa Dios, kay dulo man na dira, hindi nila masukod bisan si Satanas nga bubon nga wala sing katapusan. Hindi masukod. Kag wala si Satanas sing gahom nga masukod yan na. Do ara siya sa kahawaan nga lutaw-lutaw lang nga hindi niya masukod kundiin ang puno sini, din ang punta sini. Doon ang kilid. Kay gahom na sang Dios. Same gyapon, pares gyapon sa kinatawag nga linaw nga kalayo. Kaya ako sa una report ko man ni ang star. Ang star ni kag ang adlaw kaning sun. Parehas na sila. Star gyapon ning sun. Pinakamlapit nga star. Kana sila gaseous na. Gas nga sige kalayo. Hindi maurot. Kaya kung kita diri gas, maurot lang na imong kingki, bakal ka naman gas. Pero inang star na nga gas na siya kag amo man ang adlaw, sun, hindi siya mahurot. Kita mong sun, sige lang siga. Nga bisan pang star, ma-explode man na siya sa pila ka mga light years. Pero ang iyang kasanag, gapabilin na gihapon. Ang akong din ginapangop, ang gahom sa Diyos ba? Nga sa pagtugay sina, gatanaw lang ta sa star, pero ga-explode na siya, gakwa na, putok na. Wala, pero wala ko kabalo kung ano ang iyang talaksan, nga ano nga magputok siya. Nga kung sa bagay, pang islan man na tanan sa Diyos, ang universo, islan niya na. Pag-abot sa eternity future, sa katapusan sa kasaysayan sa tao, pag human sina, pag-islan sa Diyos ang tanan. Gubo niya na ang tanan. Tungod kay hindi pwede magpabilin ang langit na trono sa Diyos, kag ang universo tanan, kung ano man nga galaxies dira, kag ining earth naton nga sa Milky Way galaxy, dili pwede magpabilin sa paghuman sa kasaysayan sang tawo, tubtob sa walay katapusan. Tungod kay may dagta ni sang sala. Ang sa langit, ang dagta sang sala ang ginhimo ni Lucifer. Amo nang gitawag siya nga Satanas. Kag diri sa kalibutan, ang dagta sang sala ang ginhimo ni Adan. So pagkaislan tanan ang universo. So sa anuman nga mga plano sa Dios, wala gid sang may nakalali sina nga siya labaw sa tanan, kay tama tanan ang iyang ginahimo. Hasta na lang nga naukman si Satanas nga pagbayan ni Jesus Christ ang aton mga sala dito sa ibabaw sa cross. Amo na nga sa gusto man kag sa hindi nga paghukom sa Dios kay Lucifer nga nahimong Satanas, tama gid ang paghukom sang Dios. Wala sa may kareklamo sina. Wala. Okay, tama na. Wala. So ang Dios labaw gid sa tanan. Pero si karon, kaning kaning Salmo 83:18. Salmo 83. Sige. Kung ano nga version da? Pabay nga makilala nila nga ikaw gid lang amo ang Ginoo nga labing mataas, ang manugahom sa bug-os nga duta. Okay. So labaw gid siya sa tanan, siya ang manugahom sa bug-os nga duta. Ano to, Ginoo no?
O ginbadbad na siya. Kapares ka mo boy? Right. Pa Ginoo. Sa version. Okay. Kaya sa akon diri sa King James Jehovah. Jehovah. So kaning King James nga ginhambal diri nga name alone is Jehovah. Transliteration ni siya halin sa Hebrew nga pulong nga Jehovah. Wala siya ginbadbad kay kung badbaron ni siya tama sa inyo nga mga Biblia nga Ginoo. Kung sa English is Lord. Betanang ta daw sa ibang diri 83:18. Halimbawa sa Nasbi Salmo 83:18. Ako na din ipakita lang 83:18. Okay. So ang pulong diri is Lord. Lord. Oh. So 83. Anong pakyaw mo? Okay. Mayo. No. Okay, sige. So diri sa Nasbe, New American diri sa New American Standard Bible, Lord ang ari diri. Lord. Pero dito sa King James, Jehovah. So kaning Lord mao ni siyang pagbadbad sang pulong nga Jehovah. So tama sa inyo dira nga kwan sa kaning Ginoo. Ginoo. Okay. So labaw siya sa tanan si Jehovah o kon ang Dios nga Amay. Kagbisan pa diri sa Matthew 6:10. Matthew 6:10. Thy will be done. Kabay ang imo paghari magsugod. Kabay matuman ang imo kabuton sa duta subong sa langit. Okay. So, ano to kabay ang imo nga Paghari. paghari? Oh. Kay butsi nga nun sang hari, kung tanaw naton di sa Bible mga harianon, ang iyang mga mando na ginatuman na tanan. Nga mali o kung sukwahi man sa iyang sino nga tao da iyang ginasugo o kung tama ginatuman ginananda nga subong nga ang Dios hari gid siya. Kay ini siya nga ampo amo ning ginako nila nga the Lord's Prayer pero hindi ni siya Lord's Prayer, hindi. Kay nga tungod sa pulong diri nga pasayloa ko sa akon mga sala sang amon mga sala subong nga nagpasaylo man siya sa sala sang iban nga tawo. So ang Dios nga Amay gamanan sa tanan, labaw siya sa tanan. Ang Dios nga Anak amo man labaw sa tanan, no sa naton-an naton ni sa nagdigad. Nga subong nga si Jesus Christ, Dios tawo, amo siya nga unique person siya. Unique kay sa pagka Dios siya tawo, kag sa tawo siya Dios. Amo na nga unique. Ginatawag nga bigatin san, the unique person si Jesus Christ. Ug ang balaang nga espiritu man labaw man sa tanan. Now, kadto ta diri sa ginatawag nga pagkamatarong sang Dios. Nga ang pagkamatarong sang Dios perfect. Dito sa labaw sa tanan walay ikareklamo dito ang tawo, wala gid sa tanan nga desisyon sang Dios. Amo na nga si Satanas, balik ta sa labaw sa tanabe sa piyak nga bahin. Amo na si Satanas gahalong gid siya. Kay katong sa Genesis chapter 6, amo to nga ang iban nga mga fallen angels kay 1/3 ang iyang nakuha. Ang iban sito nangasawa sa mga babae nga tawo. Di ba nangasawa? Wala nag-appeal si Satanas dito. Kag hinumdum naton nga paghukom sa Dios dito sa ila tungod kay nangasawa sila sang mga tawo nga babae. Pagsupak to sa mando sa Dios. Kay dapat ang anghel kung mangasawa sila, anghel ang ilang asawahon. O kung ang tao, kung mamana sila, tao ang ilang pamanahon. Amo na nga kung may ara sang ginatawag nga inang pakigilawas, ang ayam para sa ayam, ang baboy para sa baboy.
Hindi na sila dapat mag-cross breeding. Amo na ang tao para sa tao. Karong kay anghel kag tao ang natabo sa Genesis chapter 6. Amo to nga may pagsupak sa pamalaon na sang Dios. Kabalo na si Satanas amula sa nag-intra. Kay diin to nagkadto, diin to gindala sang Dios atong mga anghel nga nangasawa sang mga tao, mga babae nga tao. Didto sa Tartarus, nga ginatawag yapon siya nga impyerno. Dito sila gindala. Kay nagsupak sila sa pamalaod sang Dios. Amo to nga gindala sila sa Tartarus. Sa aton pa, may mga pamalaod ang Dios nga sa sina nga pamagi nga dapat sundon sang tanan. Bisan ang Dios mismo. Kundi ang ila bata, kuya ano, mga nipilim tawag, mga higante, may gahom. Kay nga kay ang ila kaliwat sa mga anghel mo, may gahom. Ano yung mga anghel nga yara kay Satanas? May gahom gyapon na. Gamana na sila. Kaysa aton nga mga tao. So kato sila may mga gahom ang anak nila sa Genesis chapter 6. May mga gahom sila. Now, may crossbreeding dito, no? Pero si Satanas wala gyud nagreklamo kung ano nga si Jesus Christ ang iya nga kumbaga pa ang nagbuwat sa iya ang balaan nga espiritu. Kay wala may pagsupak dito. Wala. So kung anong mali dira nga daw angay, una gina magreklamo si Satanas. Pero wala siya nagreklamo nga si Jesus Christ na tao. Nga wala sang tatay nga tao. Wala. So gahom to sang balang espiritu nga tama gid ang ginahimo sang Dios sa iyang pagkalabaw sa tanan. Ang bot lang sing kanon diri ba nga sa tawhanon nga bahin, kay kun ang tao gani nga daw gahamanan siya nga labaw siya sa tanan, may abuso man, di ba? May ara sang pag-abuso sa tao sa iyang pagkahalangdon nga o kun gamhanan siya o kun hawod na siya o kun ano man. Halimbawa karon magpresidente ka o kung magkuan ka, chief of police, may kuan na sa kahambog sang tao, kung gobernur ka, kung mayor ka, ayo hilabtin na, anak na ni mayor. Di ba, mga anak nga style ko, nga sa tawhanon, nga pamagi. Pero sa Diyos, wala iya sang abuso dira, wala. Kaya nagkapabiling gid siya nga Diyos. Amo man ang kuan ba, kaya nang pamangkot po nga, wala pa kami nagabot dira, nga ang Diyos, balaan ang Diyos. Paano naging balaan ang Diyos? So may kilabtanan na sa iyang ginatawag nga integridad. Nga may kilabtanan kahapon sa iyang kinaiya nga sa isa siniya mo ning ginatawag nga himpit nga pagkamatarong, righteousness, kag sa iyang justisya, kag sa iyang nga gugma. Amo nang pagkabalaan sang Diyos. Hindi nga kung ano lang aton una-una nga balaan nga sagrado nga dugulot-luto sa angin, untouchable nga daw hindi mo matandog, sagrado. Hindi. Kundi nga mahangpan mo gid ang pagkabalaan sang Dios. Pagpresente karon sa aton sunod nga pagtuon nga labaw siya sa tanan. Ang sunod sini amo ang iyang pagkamatarong, righteousness. Nga ang iyang pagkamatarong hingpit gid, perfect. Ang pagkamatarong sa Dios. Tungod kay ang pagkamatarong sa tao, ginakumparar siya sa tao, ang aton tarong relative kanang matarong-tarong lang. Masali nga, ganan ko sa nga pamilya diri kay gahatag siya sang sudan sa akon. Ako magpasakay siya sa iyang jeep o kung habal-habal, libre. Ako iya. Amo na nga ganahan ka, matarong siya. Pero diri hindi ko ganahan kay ano man. Wala siya gapangatag sudan. Nalok siya o kon ang iyang basura ginabutang niya pa sa akon diri o kon ano na lang nga negative ang dating. Amo nang katarong sang tao may pagpili pero ang iya ka Dios hingpit perfect. Amo nang nga waay sang tao nga pamaagi nga makapahamuot sa Dios, wala. Kay tungod nga ang katarong sang tao hindi hingpit. Hindi.
amo nga sa tawhanon nga pamaagi nga maghimot sa samaing buhat para sa iyang kaluwasan, hindi ginadawaton sang Dios. Kaya ano ko ni Isaias ang aton pagkamatarong, Ang katapos ko. mahigko kaayo. Amo na nga inanggalikay ko ba kay ang higko man gud nga ginakuha ni Isaias kanang kanang menstrual period ni isang babae. Adre mga minyo naman. Amo nang but sing ganon. So ang akong pagdagway lang diri amo ni. Kung ano man kahigko nga trapo ang imong namanan, mas labaw pa din ha ang kahigko sang pagkamatarong sang tao. Amo nang hindi na madawat sa Dios. Kay ang pagkamatarong sang Dios hingpit perfect. Ang tao dili perfect. So amo nang pagkamatarong sang Dios. Tanaw nato ning Salmo 25:8. Salmo 25:8. Tungod kay ang Ginoo matarong kag maayo, ginatudloan niya ang mga makasasala sang dalan nga ila pagaagyan. Okay. So dapat kay matarong ang Dios, dapat angay gid siya nga sundon sa dalan nga ginatoy-toy niya sa mga tao kay siya ang talaksan. Isa ka tanaw mangguko sa tao no kay kalabanan sa mga reliyoso. Ang ilang pamagi nga hindi sa Dios nun nga pamagi, nagahimo gid sila mga religious religion. Sa ilang pamagi mga maghimo sa maayong buhat para sa ilang nga kaluwasan. Tanaw ng mga religion, bisan ano imong una-una nga religion, luwas sa mga Kristyanismo nga matuod. Halimbawa, para sa ato nga pamagi nga ang kaluwasan, pagtuo lang kay Jesus Christ lang. Tanan, bisan ano klase siya. Bisag kung ano mga religion imong nauna-unaan, wala labot sa ginatawag nga mga Christian, so-called Christians. Iban. Ang ilang punto din na ang kaluwasan pinagi sa maayong buhat. Karon kay ang katarong sang tao kuan man kanang higko pa sa trapo. Butsing ganon, hindi gid madawat sang Dios. Sige, padayon ta. So, ang Diyos matarong, dapat ang pamaagi sang kaluwasan, ang talaksan, ana sang Diyos. Dagit sa Diyos nga pamaagi. Hindi nga kung ano ang gusto sang reliyoso nga tao, nga ang talaksan siya para aprobahan sa sang Diyos nga, maya akong buhat. Ang standard sang kaluwasan iya sang tao nga sa paghimo sa maayong buhat. Dapat tanaw nato ng standard nga ginhimo sang Dios kay siya ang pamagi sang kaluwasan. Kay siya ang nagaluwas mo. Kay ang tao maghimo man sa iyang kaugalingon para nga siya maluwas nga hindi madawat sang Dios. Kay ang measurement o kon ang gauge sang kaluwasan iya sang Dios nga pamagi tungod kay siya ang luwas. Ang tao hindi siya ang manluluwas, hindi ang tao manluluwas sa iyang kagalingon nga siya maghimo sa maayong buhat para siya maluwas. Dili. Dapat ang talaksan iya gid sa Dios. Okay. So tungod nga ang Dios matarong. Beta na ta dire sa God the Father. Ang God the Father, halimbawa dire sa Old Testament nga sa iyang nabahin, nagapadayag nga siya matarong. Isaiah 51:8 sa kay Isaiah 51:8 nagatuon kita sa kinayasan Diyos sa paghangop Ako sa mga kinalipay kag kinasadya kag bisan pa nga ginbali kag gindugmok mo ako magapalipay ako duha. kwan Isaiah 51:8 Isaiah sabi ko sa inyo. si Isaiah ginatawag nga major prophet.
51:8. Ma, sabi na wag mo muna dahil ay anong mao. Sige. Ini nga mga tawo madula kaangay sang panapton nga ginkaon sa mga sapat-sapat. Oo. Pero ang paghiluway nga akon pagadalhon magapadayon sa wala sing katubtuban, ang akon pagdaog wala sing katapusan. Wala gid siyang pagkamataro no. Para sa gapon dito. Wala ipagkamatarong dra no. Why? Paras po dito kay na sa sinawingan. Wala po ning ginatawag nga pagkatarong kundi ang kaluwasan yara. Mot ngano nga nga nadula ni siya sa Ilonggo na siya. Kay dito kay na wala pod bisan sa Tagalog bato nga version wala. Mayara diri sa King James may pagkamatarong nga nagakuon siya nga apan ang akon pagkamatarong magapabilin gid tubtob sa walay katapusan kag ang akong kaluwasan from generation to generation. So may pagkamatarong diri nga nagapadayag nga ang Dios nga amay matarong. Pero kadto ta di sa piyang nga bahin. Nga si Jesus Christ, the Son of God, nagapadayag nga ang Dios nga amay matarong. Diri ta makadto Lucas 18:19. Lucas 18:19. Ginapadayag nato ni sa Biblia nga pamaagi nga sa pagkilala kung ano ang aton nga Dios nga subong nga Dios ni Abraham, Isaac ni Jacob, kag Dios ni Pablo, Dios ni Job, Dios ni Noah. Nga pareha sila sang kinaiya. Lucas 18:19. Si Jesus nagsiling sa iya, nga ginatawag mo ako nga maayo, wala siyang bisan sino nga maayo kundi ang Dios lamang. Okay? So ang Dios maayo gid o kun botsing ngano nga ang Dios matarong gid. Ang kwansin is divine good sa pulong nga agatos. Okay? Divine good. Diyos nun nga kaayo agatos. So divine good. Dili siya kalos nga ginatawag nga human good. Kalos nga ki ALOS. Amo na siya nga kalos, Greek nga pamulong nga kalos, human good. So ang Dios nun nga kaayo, wala sang iban kung hindi ang Dios nga amay lang, Dios lamang. Amo ning botsing ano ni Jesus Christ kay siya nagambal sini. Ngano nga ginatawag niyo ako nga Dios nun nga kaayo, nga way sang iban nga maayo kundi ang Dios lang gid botsing anon ang Dios nga amay. Pero nagapadayag po ni sa iya nga sa pagpakita nga sa kaayo sang Dios nga amay, siya gihapon Dios. So nagapakita gihapon diri nga si Jesus Christ Dios. Nga bisan wa sa nagamuno nga ako Dios. Kay damo ra man na sa mga debate nga diin sa Bible nga nagasiling nga si Jesus Christ Dios. Wala dira nga nagapadayag siya nga sa iyang kagalingon ginapakita niya nga ako Dios, wala. Pero ginapamatud-an niya nga siya Dios sa iyang mga buhat. Nga dira sa kay Matthew, sa kay John, nagapakita siya dira nga bisan hindi sa pag-angkon pero nagapakita siya nga siya Dios. So nagtuon kita sa nga si Jesus Christ Dios. Nga bisan pa diri man nagpakita siya nga siya Dios pero wala siya nagakuon nga siya Dios nga nagkuon nga ang imong ngano nga ginatawag niyo ako nga maayo. Hindi ni siya kaayo nga sa tawhanon nga kaayo, kundi Dios nun nga kaayo. Amo na nga makita nimo ang eksakto nga pamulo nga ano ni siya nga kaayo tungod sa Greek, hindi siya kalos kun hindi agatos. Dios nun nga kaayo. So ang sa aton pa
Ang ginahimo ni Jesus nga kaayo, pareha sa Dios nga kaayo. So ginapakita niya nga siya Dios. Kay ngano man wala sang iban nga maayo o kung Dios nun nga kaayo, nga maayo, kung dili ang Dios lang. Sa aton pa siya Dios. Kailangan man guta magsiling nga, nga maayo. Maayo lang. Pero pag siling nila dito yung nga agatos, daw pares ka sa Dios nga kaayo. Kung magsiling ka nga kalos, at tawhano na siya nga kaayo, hindi Dios nun nga kaayo. Amo na sila magpain sang pamulong. Ang Diyos nung nga kaayo is agatos. Ang tawhanon nga kaayo is kalos. Gani mo makita sa Greek sa Bible. So hindi siya tawhanon nga kaayo nga ay mayad no maayo gid kano kay gintabangan mo ko. Hindi. Kung di nga ang iyang kaayo Diyos nun gid nga kaayo. So siya Diyos. Kay hindi ni siya mahimo sang tao ining Diyos nun nga kaayo sa tawhanon nga pamagi. Hindi. Hindi ni siya mahimo sang tao. Kaya nagapakigtupong siya sa Diyos. So, ginapakita ni Jesus Christ dili nga siya Diyos. Okay. So, Lucas 18:19. Ang 1:17:25. 1:17:25. 17:25. Oh. 1:17:25. Ako matarong nga amay. Ang kalibutan wala nakakilala sa imo pero ako nakakilala sa imo kag ini sila nakahibalo nga ikaw ang nagpadala sa akin. Gatan-ok nagatuon kita des ang pagkamatarong sa Dios nga Amay. So ginapamatud-an ni Jesus Christ nga ang Dios nga Amay, ang iyang pagkamatarong hingpit. Nagaisgot ni siya sa Dios noon nga kaayo nga katarong. Mugani nga ang bokabularyo o kung panghuna-una sa mga tao nga diri sa kalibutan wala kakilala sa Dios nga Amay kaya hindi man matupungan sang tao nga kaayo ang kaayo sa Dios nga Amay. Amo gani kaysa nagakomentaryo ko ba kanang parang ginakanta nga God is good. Ano nga good? Ha? God is good all the time. Tama na. Kaya, kumbaga pa, there never was a time nga ang Diyos hindi good. Pero ang akon da nga pamangkot nga sa pag ginatawag nga definition of terms nga kanang good, paano mo na mapahayag, paano mo ma-define nga good? Siyempre ang tao nga wala kabalo sa Diyos nun nga kaayo. Ang iya sina nga definition o kung ang iya nga pagkilala o kung paghangop sa good, tawhanon nga talaksan. Nga halimbawa, ano nga good? Good kay, ay, butan kayo siya. Lain ra bang tao? Mahimo ka nga butan kung tanan nga gusto niya. Mapagbigyan mo na good. Pero gamay nga sipyat. Sa 100 mo nga gihatag, ang 101 nga mahimo nga bad, erase to tanan. Amo na ang good sang kung paano maghangop ang tao sang good. God is good. Kaya hindi gina sila pud kabalo kung ano nga good. Okay. Ha? Oh, kalos gid. Dili agatos. Amo na nga kung di niya mahangpan ang Diyos, mali gid iyang Diyos. Or kung di niya mapadayag ang iyang Diyos, wala sa Diyos. Kaya imposible nga magtuo ka sa isa ka butang para sa karon nga nagatuon kita sang kinaiya sang Diyos nga kung hindi mo mahangpan nga wala ka sang may ikapadayag butsing ganon sina wala kay Diyos. Kay magatuo ka lang sa isa ka butang kung imo siya mapadayag, imo siya ma-explicar o kung imo siya ma-explain. Nan, may pagtuo ka sa sina nga butang. Pero pag hindi mo siya mapadayag, wala ka sang sina nga pagtuluhan. Amo na nga magakuha ng iban nga, sige, simba ka lang sa imo.
Simba man ko sang akon. Kaya no sing ano nila. Total, pares lang gyapon ang aton nga Dios. Ko hindi ginakuan ko hindi. Kaya nga no man. Be explicar sa akon kung anong imong Dios. Kaya explicar ko man sa imo kung anong akon nga Dios. Kay kung hindi ta magparehas ang aton nga padayag nga sang imo nga Dios ka ako nga Dios, alain din ang aton nga Dios. Kay nagabase na ang imong Dios sa imong pagkilala kung ano siya. Kay kung hindi nimo halimbawa masilinga, may Dios man ko, ana. Pero pag hindi nimo mapadayag ang imo nga Dios, wala kay Dios. Paano mo mapadayag ang isa ka butang kung wala ka sa may kahibalo? Halimbawa karon, kung masiling tabi nga kwan ining para sa una sa simple lang. Pagtuon na ako na arado dito na sa kwan sa New Leon. Siyempre gapamanday ko ana. Pagtuon ko dito arado, abi kong arado inang pinanggasan kamais ba? Abi ko waswas ka lang waswas. Kay gali ang tuklap gali isang kwan pasulod tanan. Hindi nga diri ka magtuklap sa wala sang inaraduhan. Kay magbaliktad siya. Dito ko kaintindi. Paano ko makasiling o kung makakuon nga mayad ko mag-arado, kay balo ko mag-arado, pero pagkita gali sa akwal, hindi gali mo. mayad lang kung kwan, ining basakan, kini makita. Pero mabanang gid sa agi mo no? Ilisod yapon kung halimbawa, ang diya ka nag-agi sa tunga, hindi ka nag-agi sa pilit, pag sa marado, diri kita practice tumaba pag-agin sa sunod. Mabuka siya no? Mabuka. Kwan dito. Lain ka isa diri nga magi ka nga gitubling sa ulit gid. Okay, dito sanan siya haboy tanan. Sa niya naman sa takas naman mabalik. Niya. Tuo naman. Subos naman. Okay, tuo permi ang tuklap na mo. Tuo permi. Isa po kay sample para sabi sa aton. Sa military nga type. Paano ka makakuon nga makapamatuod nga mayad ka mag dismantle kag assemble sang garan o kun armalite? Kung hindi mo naintindihan, waay ka sang alamang, waay ka sang kahibalo kung paano mag-dismantle kag assemble sang armalite. So wala kasi may ipamatuod. So hindi ka sundalo, hindi ka wala kay kaalam-alam gid kung paano ang maniobra sang isa ka pusil. Pero kung nakaagi kag training o kung training sa military o kung ano man, nga nagpractice ka lang, nan maka-explicar ka nga amo ni siya ang dismantle, amo ni siya pag-assemble, nga ang pisa niya hindi magsobra, hindi magkulang, nga tama gid siya. Parehas na nagyapon sa pagkilala naton sang aton nga Dios. Kay kung mag-dismantle ko sa armalite kag mag-assemble, nga kamaan ko kag ikaw man kamaan man, parehas gid ta. Hindi sa maglain. Pero kung ikaw kamaan kag ako hindi, tapos magkuon lang ko nga sayon lang na, pero pag dismantle ko assemble, hindi gali o kung magbaringkiwas na siya, maligid ko. Tama ka. Amo man na sa pagkilala sa Dios. Nga kung mapadayag nimo ang imo nga Dios sa eksakto, kag ako hindi ko kapadayag, hindi ta parehas nga Dios. Hindi. So, hindi nga sila nga, simba ka lang sa imo, simba lang ko sa akong, kay paras man ato nga Diyos. No, lain gid nga Diyos. Kaysa pag-explikar nimo kung anong imong Diyos, maglain gid kaysa akon nga Diyos. Pero kung parehas ka mo sa pagtuluhan, na siling ba nga, we have the mind of Christ, na may ara kita sang hununa ni Kristo. May ara kita sang isa lang kapagtuo, isa ka bautiso, isa ka Ginoo, isa ka Diyos. Paras kita utak, paras sa pagtuluhan. So dira mapadayag nga parehas ang aton nga Dios. So mali nang ginakuon nga simba ka lang sa imo, simba man ko sa akon, kay paras man lang aton nga Dios. Paano ka magsimba sa imo tapos magsimba ko sa lain akon nga magparehas ang aton nga Dios? Paras na ikaw karon tinuon nga Kristohanon, ako karon kay Jehovah's Witnesses o kun Mormons.
Bisan pagani sa evangelical nga kuon Trinitarian. Oh, tapos gatuo sang eternal security. Pero ang iban nga evangelical wala gatuo sang eternal security. Para sa karon sa Trinity lang. Amo ganito galibog ang kakuyang people ko nga. Yanis unsa maning aton nga mga pastor gatuo sang Trinity pero mag-explain oneness. So hindi niya mapadayag ang iya nga Dios nga tatlo ka persona pero isa ang kinaiya. Hindi niya mapadayag. Amo gani nga sa pagtuon sini mapaangay gid nga magparehas kita sang una-una, parehas ang doktrina, parehas ang pagtuluhan. Nakuon nga of the same page ba, parehas kita bisan magkinaunsa na bisan pa nga lain ang sistema sang pagpahayag pero ang punto parehas. Okay, amo na sila nga we have the mind of Christ. May huna-huna kita ni Kristo. Butsi nga nun sina Bible doctrine. Now, ang Diyos nga may yung pagkamantarong hingpit. Hinapamatudan po ni Jesus Christ na kag subong man tanan taday. Si Jesus Christ ang iya nga siya nga matarong hingpit pud. Bisan nga gipadayag na sa kwan. Minapadayag diri sa the book of Luke. Tanaw nato ning Hebrews chapter 7 verse 26. Hebrehanon chapter 7 verse 26. So kaning libro sa Hebrews para ni sa mga Israelites. 7:26. Gani si Jesus amo ang pinakamataas nga pari nga nagabulig sa aton mga kinahanglan. Walaan siya, wala sing sayop o konsala sa iya. Gintain siya sa mga makasala, pagimbayaw siya sa Diyos sa mga langit. Okay. So ang balaan may pulong ra no, balaan siya. Okay. Inang balaan nagapakita na nga siya matarong. Ang iyang pagkamatarong hingpit. Kay diri naton makita matun-an sa sunod ang ginatawag nga ang pagkabalaan sang Dios, the holiness of God. Ano ang bot sing ganon sang ginatawag nga holiness of God? Sa bot sing ganon man sang ginatawag nga integridad sang Dios, integrity of God. So nagapakita na sa iyang hingpit nga pagkamatarong. So si Jesus Christ diri giklaro gidra sa Ilonggo nga si Jesus Christ ang high priest. Kay siya manggid ang aton nga high priest si Jesus Christ. Pras ni karon sa Hebrews 3 chapter 3 verse 1. Mga kauturan ko nga Kristohanon. Ba Kristohanon gid butang yun na? Oh. Uyaw no? Holy brethren. Tawag man sang Dios. Dumdumanin niyo si Jesus naging padala sang Dios nga mangin pinakamataas nga pari sa kaangtanan sang aton ginasiling nga aton ginabuhat. Okay. So ginbadbad niya dira ang apostol. Ginpadala. Amo nang bot sing kanon sang apostol. Dira pares pod. Sa Imoros ano? Ay Ilonggo na. Sige. Gani mga utod ng mga katawhan sa Diyos. Kag kapareho ko nga mga gintawag sa Diyos. Nga maging kaupod niya sa langit. Dumduman ninyo si Jesus. Siya ang apostol. Kag pangulo na pari sa aton napatihan. Okay. So dito sa Kayboy, Kristohano na ha. Pero diri mga utod ko, balaan ko nga mga utod, ana. Okay, balaan. Kay kita nga mga Christians, ginatawag siya nga holy brethren, apil na nada ang mga sister. Tapos kung kisa ginatawag siya mga saints, amo ng Christianity. Ang kuyaw dira kay dito ginpadala sinugo no sa imo boy sang Dios. Sinugo ang diri kay Ros apostol. Kay ang bot sing ganon sang apostol messenger. Ay dili nang messenger sa Facebook ha. Messenger si Jesus Christ. Hinudom nato nga si Jesus
ang second person of the Godhead, nagpakatao. Minsan, Mensahero si Jesus Christ. Kay siya ang nagapadayag sa mga pamulong kung ano gisugo siyang Dios nga Amay. Mensahero siya. Amo nang butsin ganon sang apostol. Messenger. Beta na ko anay dire. For record purposes, apostol. Oh. Messenger. One sent. Delegate. Amo nang butsin ganon sang apostol. Kay ining pulong nga apostol, hindi ni sa Ilonggo. Grigo na ang apostol. Apostolos siya. Kaginhimo siya nga apostol sa English o kon apostolis sa Ilonggo. Apostolis dila ros, no? apostol lang po. Apostol lang. Okay. Nga apostol. Kaya ang pagmanggod dahil sang iban nga apostol daw pras tong mga disciples ni Jesus Christ ba? Di ba yung disciples apostol man to? Ti karon si Jesus Christ apostol. Sino nagpadala sa iya? Amo nang butsi karon sang apostol, messenger. Amo nang meaning sang apostolos o kon apostolis. Apostol gali siya si Jesus Christ. Ano, nabilong siya sa 12 disciples? Hindi. Kundi nga mensahero sa sang Dios nga Amay. Kag aton nga high priest. So nagapadayag ni siya sa templo nga pamagi. Kaya nagasulod sa Holy of Holies, high priest lang. So si Jesus Christ, high priest. Pero dili sa Levite nga high priest. O kung sa rasa ni Aaron, dili. Ini siya nga high priest according to the order of Melchizedek. Himdo mo nato nga si Jesus Christ, dili sa Levite. Ara siya sa Judaizer siya. Si Jesus Christ. Kaya kung tanaw ni mo nga technical o kung siya ginatawag mga kanang striktuhanay ba nga dapat ang pari ara gid sa linya o sa tribun sa Levite pagkahuman may sa rasa ni Aaron. Si Jesus Christ nagsumpake siya kaya hindi siya Levite. Dili. So may ara sang pagbalhin. Sa gihapon ang Dios maamay nahamuot sa iya amo na ang may pagbalhin. Amo na ang isa ka butang nga wala kita nagatuman o kung wala sa aton ang mosaiklo. Wala. Ang aton is royal family honor code. Okay, si Jesus Christ nagapadayag nga siya matarong. 1 John chapter 2 verse 1. 1 John chapter 2 verse 1. Kaya ginapakita natin din nga si Jesus Christ. Ang iyang pagkamatarong hingpit, siya matarong. Kag iyang pagkamatarong hingpit. Sige daw, 1 John 2:1. Ini sa inyo, mga hinigugma ko ng mga anak. At huwag na hindi ka mo magpakasala. Pero kung may yara man na makasala, may mananabang kita sa presensya sa kamay. Si Hesus Kristo ang matarong. Okay. So matarong gid si Jesus Christ. Hindi lang ni siya nga matarong kundi hingpit ang iyang pagkamatarong. Kaysa aton nga mga tao hindi hingpit ang atong pagkamatarong. So ginapadayag naton din nga si Jesus Christ pareha sila sang katarong sang Dios nga Amay. Kay kung magkuon man gud ta sang Jesus Christ, nagapadayag ni sa iyang pagkatawo. Hinudumon nato nga si Jesus Christ is God man. Siya Dios tawo. Pero bisan pa nga sa iyang sa iyang pagkatawo, ang iyang pagkamatarong hingpit tungod nga siya Dios. So ginsulat ni Juan nga hindi sila magpakasala. Pero kung makahimo man sang sala, may ara sang nagapatunga sa Dios nga Amay si Jesus Christ. Nga nagapatunga man si Jesus Christ. Kaya sa verse 2, siya ang katumbasan sang aton mga sala. Hindi lamang sa aton, kundi
sa mga sala man sang bugos nga kalibutan. Ano siyang nagapatunga? Kay inuno nato nga si Jesus Christ, humana siya nagbayad sa atong mga sala. Kay siya ang nagbayad sang aton mga sala. So kung tanaw nato ni halimbawa sa 1 John 1:9, kay kani siya 1 John chapter 2. So nahuman na ang 1 John 1:9. Nga kani siya is post salvation sin. But sing ganon, human sa kaluwasan, may posibilidad gyapon ang mga Kristohanon nga maghimo sang sala. Nga kunya nga kung makahimo kita sang sala, kay hindi man garantiya nga ang Kristohanon hindi makahimo sang sala. Pero pwede nga ikaw nga Kristohanon nga hindi na makahimo sang sala. Kay nga kay ang paghimo sang sala, desisyon lang. It's a matter of choice lang ang paghimo sang sala. So, ikaw ang Kristiyano, pwede nga hindi ka makahimo sang sala. Amo na nga magatuon kita sang Operation Cry, KRRY. Kag pwede man nga ang Kristiyanon, may posibilidad nga makahimo sang sala. Pero mas mayad gid nga hindi ka maghimo sang sala. Kay may ka sang blessings in time, kag rewards in eternity. Kag ma-enjoy gid ka sa imong Christian life. Sa imong Kristiyano nga pagkinabuhi. So si Jesus Christ ang nagapatunga sa Dios nga Amay tungod kay ang tanan naton nga sala, past, present kag future, nabayran na ni Jesus Christ sa ibabaw sa cross. So nagakuon si Jesus Christ sa Dios nga Amay nga nakaimot to siya sala, nabayran ko na. Nakaimot siya sang sala, nabayran ko na. Tanaw, nabayran ko na. Siya ang nagapatunga sa Dios nga Amay. Nabayaran niya tanan. Amo ganing ang kaluwasan, ang isyu dira dili sala. Ngan tao mapaimpierno bala tungod kay may sala siya o kung mapalangit tungod kay wala siya sang sala. No, hindi. Pagtuo lang ang isyu sang kaluwasan. Ang tao mapaimpierno tungod kay wala siya nagtuo kay Jesus Christ. Kay ang tanang nga sala niya nabayaran na sa ibabaw sa cross. Kag ang tao mapalangit tungod kay nagtuo siya kay Jesus Christ. Hindi nga tungod nga wala siya ay sala. Kay wa isang tao nga wa isang sala. Tanan nawad-an sa himaya sang Dios. Okay. Kag subong man ang bala nga espiritu matarong, himpit ang iyang pagkamatarong tungod sa pulo nga balaan. Daw ko na lang, balajik na lang. Tungod kay siya balaan nga espiritu. So matarong siya. Amo na nagapadayag nga ang balaan nga espiritu matarong tungod sa pulong niya nga balaan. So walay tao nga sa iyang katarong makapahamuot sa Dios. Kay ang Dios perfect ang iyang pagkamatarong. So makita naton di ang katarong sang tao sa Isaiah 64:6 sa una niya nga pamulong. Isaiah 64:6. Sige. Tanan kami nagpakasala, bisan ang labing maayo nga ginhimo namon kaangay sang mahigko nga lapat tungod sang amon mga sala, kaangay kami sang laya nga mga dahon nga ginapalid sa hangin. So, bisan ano mo kapresentar nga matarong nga sama sa pinakahigko gid kayo nga trapo, hindi madawat sa Dios. Kag sama sa dahon nga laya nga presentar mo amo ni akong goodness, wala palid na kahangin. So, ari akong goodness, Ginoo, so luwas ako, wala mapalid lang na. Wala gid pulos ang aton katarong na para makaluwas sa atong kagalingon. Amo nang isyu sang kaluwasan, by faith alone, in Christ alone. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Pila man? 50 times. Sobra. 100 times. Sobra. Believe. Faith. Trust. Ano pagid? Amo nang kaluwasan. Kaya nagbuhat sang aton
kaluwasan si Jesus Christ. Amo na nga ginatawag ka sang Dios nga matarong ka. Kay may ara ka gin-impute sa imo ang pagkamatarong sang Dios nga hindi sa imong maayong buhat kundi pinaagi sa buhat ni Jesus Christ nga ikaw nagtuo lang. So ikaw nga tumuloo kung magtuon kita sa doctrine of imputation nga ginbutang sa Dios sa kaluwasan, may ara ka sang kinabuhi nga walay katapusan, eternal life, zoe life, kag may ara ka sang absolute righteousness, perfecto nga pagkamatarong nga iya sang Dios. Wala kita aton. Amo na nga kung sabagay nagtuon kita sa doktrina sang pagtuo. So, ang aton pagkamatarong wala gid may sa ikasarang o kon masaling nga hindi gid madawat sang Dios. Kaya ang Dios perfecto yung pagkamatarong, ang aton hindi perfect. Sige, sa atong pagsugod liwat, nari pa magatuon kita padayon sa ginatawag nga ang hustisya sang Dios. Okay? Wala akong mangkot, Pastor ba? Oh, Nga sa Old Testament, ang waay gipadayag ang persona ka Diyos sa Old Testament daw. Ah? Pares nga tumulong nga amay, anak. Kadidya lang sa New Testament, di padayag ra. ari ay. Wala dira ginapadayag. Pero kung magkuon ka sang kay naghalin magud ang pulong sa Dios nga plural, dira gid sa Old Testament Elohim. Kay pag-abot nimo sa New Testament, singular siya, Theos. Oh. Singular Theos. Pero ang iya sina nga pangangkop nga Theos, pres gyapon sang Elohim. Kay may background na historically. Now, wala dira ginpadayag ang Dios nga anak kay si Jesus Christ wala pa nagpakatawo. Sa New Testament na lang nga ang ikaduha nga persona sang pagka-Dios nagpakatao, amo na nga ginpadayag dira nga anak sang Dios. So wala mapadayag ang anak sang Dios kay wala pa siya nagpakatao. Pero ang anak sang Dios nga hindi siya ang pagkatao nga anak sang Dios kundi Dios lang, ara gyapon sa pulong nga Elohim. Tempa. Kasi karon sa tempa sa akong nga Bible daw. Isaiah chapter 6. Be. Tempa. Diri ko sa akong Bible tanaw. Sige, ikatop anay nato ni kay sa kwan. Tapos kung ang imong question. So matakop anay ta sa aton nga pagampo. Sige, let's pray anay. Sa imo blaan nga may salamat kay sa mga ginhatag nim samon nga sa pagkilala na o who you are nga subong Ginoo sa teaching ministry kang confirmation of the Holy Spirit. Tama man gid nga the truth shall set us free sa pagkilala sa imong mapulong. Gani salamat kay sa teaching ministry kang confirmation of the Holy Spirit sa pag-enlighten sa amon as our divine teacher. Kag bisan Ginoo sa paghatag sa amon sang spiritual IQ kag spiritual understanding. Gani salamat kay sa imong grasya, sa imong ginauptang gipasalamatan sa gyapon nga sa pangangop sa imo. Sa ngalan Jesus Christ. Amen. Okay, so i-off anay